Sa ulat na ito, susundan natin ang serye ng pangyayaring nagdala sa Argentina mula sa bingit ng pagkalugmok tungo sa isang pansamantalang pag-ahon, isang kwento ng ekonomiya, politika, pandaigdigang interes, at isang napakalaking interbensyong pinansyal mula sa labas. Ito ang salaysay ni Presidente Millet at ng bansang humaharap sa isang napakahalagang pagsubok. Sa simula, tinitingnan ng mga mamamahayag ang isang simpleng tanong. Bakit kailangan ni President Millet ng isang malaking tulong na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar mula sa Trump administration? At ano ang kapalit nito para sa United States? Ang mga sagot ay makikita sa matagal na kasaysayan ng currency crisis ng Argentina, sa radikal na mga reformang ipinakilala ng bagong pamunuan, at sa malalim na geopolitical na interes na nakapaligid sa pagnanais ng Washington na panatilihin ang impluwensya nito sa rehiyon. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nang tumakbo si President Millet para ayusin ang ekonomiya, dumating siya sa kapangyarihan bilang isang radical reformist na nangakong tatapusin ang pagpiprint ng pera. Ang tinutukoy niyang ugat ng kaguluhan. Ngunit habang sinusubukan niyang ipatupad ang kanyang programang piskal, nalantad ang Argentina sa isang mabigat na hamon. Ang peso ay patuloy na bumabagsak at ang merkado ay nawalan ng tiwala. Sa kasagsagan ng kampanya para sa midterm elections, ang destabilisasyon sa currency at ang kakulangan sa foreign reserves ay nagbunsod ng isang napakabilis na pag-urong ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Sa pagkakataong ito, pumasok ang Trump administration. Ang US Treasury sa pangunguna ni Treasury Secretary Scott Bessent ay naglahad ng isang malawakang hakbang, isang currency swap agreement na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar mula sa Exchange Stabilization Fund at karagdagang 20 bilyong dolyar mula sa pribadong sektor. Isang kabuuang inisyatiba na idinisenyo upang protektahan ang peso at pigilan ang isang malakihang pagguho na maaaring magbunga ng humanitaryong krisis sa Argentina at magdulot ng mga hindi ginustong geopolitical shifts. Upang maunawaan kung bakit ang Argentina ay nasa ganitong kalagayan, kailangan munang tingnan ang mahabang kasaysayan ng pera ng bansa. Mula pa noong 1890, nang maganap ang panic ng year 1890, naranasan na ng Argentina ang malalaking currency crisis. Ang sumusunod na dekada ay nagdala ng maraming pagbabago. Isang maikling panahon ng katatagan dahil sa malaking gold reserves at pagkatapos ay pagtalikod sa gold standard pagkatapos ng 1929 Great Depression. Noong 1935, itinatag ang Central Bank ng Argentina at nagkaroon ng kapangyarihang lumikha ng bagong pesos. Ang problema, ang paglikha ng pera ng pamahalaan sa ilalim ng iba't ibang rehimen. Mula sa mga military dictators hanggang sa mga populistang pinuno katulad ni Peron, ay ginamit ng paulit-ulit bilang solusyon sa krisis. Ang resulta, kawalan ng pisikal na backing ng pera at isang sistemang madaling nag-inflate. Sa 1980s, ang inflation ay umabot halos sa 1,000%. Sa 1990s, ang peg sa US dollar ay nagtapos sa tinaguriang Argentine Great Depression kung saan sa pinakamasukal na sandali, 7 out of 10 children ang napunta sa poverty. Ito ay hindi lamang mga numero. Ito ay isang humanitarian crisis na nag-iwan ng malalim na pilat sa lipunan. Noong 2023, lumitaw sa politika ang isang reformist na may matapang na aral, si President Millet, isang economist at political commentator na naniniwala na ang pagprint ng pera ang pangunahing salarin ng kahirapan ng Argentina. Ipinangako niya ang radikal na pagbawas sa laki ng gobyerno, pagputol ng paggasta at pati na ang posibilidad ng pag-aalis ng central bank at pagpayag sa malayang paggamit ng US dollar sa pang-araw-araw na transaksyon. Agad niyang sinimulan ang reforma. Inilapat ang mas mahigpit na kontrol sa paggasta ng Estado
At mula sa isang 5% deficit, nakuha niya ang isang maliit na surplus sa loob lamang ng isang taon. Ang resulta, naputol ng malaki ang inflation mula sa 292% noong maagang bahagi ng 2024 tungo sa 32% year over year. Isang malaking pagbawas, ngunit hindi pa rin sapat upang alisin ang matinding kahirapan. Kahit na may paglago ng economy na inaasahang 4.4% sa taong iyon, marapat na alalahanin na ang mga structural na sugat ng bansa ay nananatiling malalim. Isa sa pinakadakilang problema na napamana kay Millet ay ang pagkakaroon ng dalawang exchange rates. Mayroong official rate na itinatakda ng central bank at isang informally established market rate na tinatawag na blue rate. Habang kailangan sundin ng mga negosyo ang official rate, maraming mamamayan ang bumibili ng dollars sa blue rate sa kalye at sa black market dahil takot sila sa pagguho ng piso. Sa katapusan ng 2023, ang official rate ay humigit kumulang 400 pesos to the dollar, samantalang ang blue rate ay umabot ng 1,000 pesos to the dollar. Ang ganitong malaking agwat ay nagpapahiwatig ng isang overvalued official rate na pabor sa imports ngunit pumipinsala sa exports at sa lokal na industriya. Bilang isang radical reformist, maaaring tinanong ni President Millet na i-abolish agad ang official rate at hayaang lumutang ang piso, ngunit iyan ay maituturing na political suicide. Posibleng magdulot ito ng pagkasira ng savings at wages ng mga ordinaryong mamamayan. Bigla ang pagtama sa presyo ng imports at marahil isang malubhang pag-angat sa kahirapan. Dahil dito, napili ni President Millet ang isang pragmatic at kontroladong landas. Ang unang hakbang, isang malaki ngunit may kontrol na devaluation mula 400 pesos per dollar tungong 800 pesos per dollar, isang 50% cut. Matapos iyon, ipinatupad ang isang crawling peg kung saan bumababa ang halaga ng piso ng 2% bawat buwan. Sa loob ng maikling panahon, ang scheme na ito ay nagbigay ng karga ng katatagan habang paunti-unti ring inaalis ang overvaluation. Ngunit ang problema ay hindi lamang sa lokal na monetary policy. On April 2025, dumating ang isang bagong yugto, isang $20 billion fund mula sa IMF. Dahil sa malaking utang at pressure sa foreign currency reserves, ang Argentina ay naging isang priority ng IMF. Ito rin ang may kasamang mahigpit na kondisyon, pagpapatuloy ng fiscal discipline at isang paglipat patungo sa isang floating exchange rate sa loob ng isang band. Ang bagong estratehiya ay isang band sa pagitan ng 1,000 pesos per dollar at 1,400 pesos per dollar. Sa ilalim ng patakarang ito, buwan-buwan ang bahagi ng top ng band ay lumalaki ng 1%. At ang lower bound ay bumababa ng 1%. Sa teorya, unti-unti itong magda-derivate sa isang full float nang hindi nagdudulot ng malalaking short-term shocks. Ngunit ang mahalaga rito ay kung sino ang magtatanggol sa band. Kung ang peso ay umakyat patungo sa top ng band, kailangan ng central bank na magbenta ng dollars at bumili ng pesos upang itulak pabalik ang local currency. At para magawa iyon, kailangan ng foreign currency reserves. Sa praktika, mahina ang pagpasok ng dolyar sa ekonomiya ng Argentina. Ang exports, lalo na mula sa soybean industry, ay hindi nagbigay ng sapat na foreign exchange revenue. Sa kabilang banda, may malalaking dollar-denominated liabilities. Ang Argentina ay may 60 bilyong dolyar sa utang na nakadalar at sa susunod na 3 taon, 45 bilyong dolyar ang kailangang bayaran. Ang kombinasyon ng mababang export at malalaking debt service obligations ang pumipigil sa mabilisang pagbuo ng reserves. Sa hunos ng 2025, ang net reserves ay umabot sa negative $4.7 billion, isang figure na $3.6 billion na kulang kumpara sa target ng IMF. Sa kabila ng kakayahang magpababa ng target ng IMF ng $5 bilyong bilang pakikiramay, mas naging matindi ang panik sa mga mamumuhunan. Nagsimulang magbenta ng piso ang mga trader at investors dahil natatakot silang hindi mapapangalagaan ng band. Sa loob lamang ng 7 sesyon, nagbenta ang central bank ng $1.8 billion ng liquid reserves. Sa isang punto, tinatayang mayroon lamang $700 milyon na natitira upang ipagtanggol ang exchange rate, sapat lamang para tumagal ng 1 linggo
Ayon sa mga estimate, mas lalo pang pinalala ang sitwasyon ng mga spekulador na may short positions na umaasa sa pagbagsak ng piso. Sa teorya, ang mga short sellers ay kumikita kapag bumabagsak ang currency. Sa praktika, sa pamamagitan ng kanilang financial power, natutulungan nilang pasiglahin ang pagbagsak na kanilang inaasahan. Habang lumalala ang pananalapi, nagdurusa rin ang administrasyon ni President Millet sa domestic political turmoil. Maraming iskandalo ang sumulpot, mga aligasyon ng korupsyon na nakahain laban sa ilan na malapit sa kanyang pamumuno, kasama na ang mga akusasyon na may kaugnayan sa kanyang kapatid na si Karina. Ang pagkakakulong ng dating Peronist President dahil sa mga aligasyong kinasasangkutan ang mga miyembro ng pamilya ay nagdagdag sa tensyon. Sa mga rally, may mga protesta. Ilang mga demonstrador ay naghagis pa ng bato kay President Millet. Sa loob naman ng Kongreso, hindi nagtagumpay ang kanyang partido sa pagpapanatili ng kontrol. Ang pagtaas ng pension at disability benefits na pinagsikapan ng mga kalaban ay dinala sa debate at pinatawan niya ng veto ang isang panukalang tumaas ang mga benepisyo. Tinawag niya ang Kongreso na hijacked by the worst of Argentina's political class. Ngunit bumaba ang kanyang approval ratings. Sa Buenos Aires legislative elections, hindi maganda ang performance ng kanyang partido. Natalo siya sa ilang mahalagang distrito. Dahil dito, nanganganib ang kanyang kakayahan na ipagpatuloy ang mga reforma kung mawala ang midterm. Ang kakulangan sa political mandate ang nagpalala sa sell-off ng peso. Kapag may posibilidad na bumalik ang money printing, walang gustong mamuhunan sa Argentina. Sa puntong ito, pinanood mula malayo ng US Treasury ang nangyayari sa Buenos Aires. Sa loob ng Washington, tinutukan ni Treasury Secretary Scott Bessent ang sitwasyon. Ang kanyang background, nakilala sa mga malalaking trades at sa pakikipag-ugnayan sa mga investment firms, ay ginawang sentral ang papel ng Treasury. Nagpasiya siyang kumilos. Ang US Treasury ay nagsimulang bumili ng pesos gamit ang US dollars. Nilagdaan nila ang isang currency swap agreement na nagbigay ng access sa Argentina sa 20 bilyong dolyar mula sa Exchange Stabilization Fund. Bukod pa rito, nakalikom siya ng isa pang 20 bilyong dolyar mula sa pribadong sektor na nagbigay ng dagdag na liquidity para sa Argentina. Sa mga pahayag na lumabas, sinabi ni Bessent na we are willing to do whatever it takes to support Argentina and the Argentine people at idinagdag na ang US Treasury is prepared immediately to take whatever exceptional measures are warranted to provide stability in markets. Ang swap na ito ay nagbibigay ng isang pansamantalang layer ng proteksyon. Ang Central Bank ng Argentina ay sa ilalim ng kasunduan, maaaring gumamit ng pondo mula sa Treasury upang ipagtanggol ang piso. Kapag naipahayag ang suporta, bumalik agad ang kumpiyansa. Tumalbog ang peso, kagaya rin ng pagbangon ng Argentine bonds at stocks. Para sa marami, ang tanong ay, bakit kailangang tumulong ang United States sa Argentina? Isang bansa na malayo sa continental United States at may mga domestic producers na maaaring maapektuhan? May mga kritiko na nagtanong kung hindi ba ito salungat sa concept ng America First. Partikular na nagreklamo ang ilang American soybean farmers na naapektuhan ng kompetisyon mula sa Argentina at ng mga epekto ng China trade war. May mga militante ring nagsabing ang tulong ay naglilingkod sa ilang mayayamang investors at malalaking funds na may malapit na ugnayan kay Secretary Bessent. Mga pangalan tulad ng BlackRock, The Fidelity, Stanley Druckenmiller at Robert Citron ang lumutang sa diskurso. Si Bessent naman ay mariing itinanggi ang mga aligasyon ng favoritism. Anya, ang layunin ay ipagtanggol ang strategic interest ng United States sa Western Hemisphere at pigilan ang pag-usbong ng isang failed state na maaaring magdulot ng mas malalaking problema sa rehiyon. Para sa administration, ang Argentina ay isang systematically important ally sa Latin America. Ngunit higit pa sa pangangalaga ng estado at ekonomiya ng Argentina, may malalalim na geopolitical na motibo. Ang pagnanais ng US na limitahan ang pag-akumulasyon ng impluensya ng China sa bansa. Ipinahayag ni President Trump mismo sa mga pag-uusap kay President Millet, "You can do some trade, but you certainly shouldn't be doing anything beyond that," lalo na pagdating sa military cooperation with China. At ang tema ng paghadlang sa Chinese access sa strategic resources,
rare earths, uranium, at pagnanais na mas maraming deals ang mapunta sa American mining at telecom companies ay malinaw. Sa nakaraang mga taon, ang Chinese companies tulad ng Huawei, mga mining firms at nuclear power entities ay palapit sa Argentina. Mayroon ding isang recent swap line na nagkakahalaga ng $18 billion na naitaguyod sa pagitan ng Argentina at ng People's Bank of China. China ang second largest trade partner ng Argentina at ang pinakamalaking buyer ng agricultural products nito. At ang ganitong dependency ay nakikita ng Washington bilang isang banta sa strategic access nito sa mga resources sa rehiyon. Hindi maikakaila ang ideolohikal na pagpupugay sa pagitan ni President Trump at President Millet. Nagpakita ang duo ng matinding pag-uugnayan. Si Millet ay tinawag na MAGA all the way, Make Argentina Great Again, at tinanggap siya sa White House bago ang crucial midterm elections. Para kay Trump, ang pagtulong ay kondisyonal. Ang ilang political outcomes, lalo na ang hindi pagpanalo ng mga sosyalista o komunista, ay makakaapekto sa pagbibigay ng tulong mula sa Washington. Sa totoo lang, sinabi niyang hindi magiging generous ang US kung ang maling partido ang mananaig. Ang ugnayan na ito ay hindi lamang personal. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong geostrategic posture kung saan ang mga alyansa ay ibinibigay batay sa alignment sa mga economic at security preferences ng United States. Sa huli, dumating ang midterm elections at nanalo ang partido ni President Millet ng mas decisive kaysa inaasahan. Kahit natalo siya sa isang bandang bahagi ng Buenos Aires weeks earlier, ang kabuuang kinalabasan ay pabor sa kanya. Isang tagumpay na nagbigay ng mas malakas na mandato upang ipagpatuloy ang mga reforma. Sa pamamaraang ito, ang pagkapanalo ay sumanib sa mga financial interventions at nagdulot ng malaking pagtaas sa confidence ng mga mamumuhunan. Bilang immediate effect, tumalbog ang peso, gumanda ang performance ng Argentine bonds at stocks, at nagkaroon ng pag-asa na ang cycle ng distrust at outflows ay maaaring mabago. Sa mga pahayag, sinabi ng ilang opisyal na ang swap at ang market response ay hindi lamang nagligtas sa immediate balance of payments crisis, kundi nagbigay din ng pagkakataon para sa isang virtuous cycle. Mas maraming reserves, mas maraming trust, at mas maraming investment. Ngunit ang krisis ay hindi pa tapos. Maraming nagsasabi na kung seryoso si President Millet, kailangan niyang doblehin ang mga reforma. Dapat ipagpatuloy niya ang pagkat ng regulations at subsidies, i-promote ang free markets at i-consolidate ang fiscal balance. Ang pag-alis sa capital restrictions at ang pagyakap sa free trade ay magdudulot ng short-term pain ngunit long-term rewards, ayon sa mga ekspertong nagsasalita sa mga economic briefings. May mga posibleng radical steps na nakalista. Ang abolishment ng central bank upang tuluyang alisin ang kakayahan ng estado na mag-print ng pera at ang legalizing ng use of the US dollar upang payagan ang free competition of currencies. Kung magagawa ang mga ito, malaki ang magiging pagbabago sa economic landscape ng Argentina at sa relasyon nito sa United States. Ang kwento ng Argentina sa panahong ito ay isang kwento ng pagbabago at panganib. Ang $20 billion swap mula sa Trump administration at ang karagdagang private sector financing ay nagligtas sa bansa mula sa agarang pagguho at nagbigay ng hininga upang magpatuloy ang mga reforma. Sa kabilang banda, ang interbensyon ay nagdala ng mga katanungan tungkol sa motibasyon, sa mga posibleng pagbabalik-ibayong impluensya ng mga banyagang korporasyon at sa geopolitical tug-of-war sa pagitan ng United States at China. Para kay President Millet, ang midterm victory ay nagbigay ng mas malakas na manibela, ngunit hindi pa ito garantiya ng pangmatagalang tagumpay. Ang tunay na hamon ay ang pagpapatupad ng mga mahihirap na desisyon na magpapalakas ng export base, magtatag ng sustainable reserves at magtatayo ng panibagong kumpiyansa sa ekonomiya. Lahat habang pinapanatili ang social cohesion sa gitna ng mga maagang panahon ng sakit na dulot ng reforma. Habang tinatanaw ng mga kapitbahay sa Latin America ang kung ano ang mangyayari sa Argentina, maraming bansa ang tumitingin sa posibilidad na ang tagumpay dito ay maaaring maghatid ng isang modelo o isang babala. Para sa United States, ang kasunduan ay isang exercise sa power projection sa rehiyon. Isang pagsisikap na panatilihin ang Argentina sa American orbit at ilimit ang pagpasok ng China sa mga strategic sectors ng bansa.
Sa susunod na mga buwan at taon, ang mga merkado, mga politiko at ang mga ordinaryong mamamayan ng Argentina ay mananatiling nakatingin sa mga implementasyon ng reforma at sa paggalaw ng reserves. Ang tagumpay ay hindi lamang magiging sukatan ng mga numero sa papel. Ito ay magiging sukatan ng buhay ng milyon-milyong tumatangkilik sa ekonomiya at ng kakayahan ng isang bansa na lampasan ang kanyang mahabang kasaysayan ng cyclical collapse.